Para maaga pa lamang may mga ibibigay na hong payo sa ating lahat Oo. ngayong Valentine's Day. Ang ating makakausap, spokesperson, Department of Health, si Yusek Albert Domingo. Yusek Domingo, good morning po. Happy Valentine's, Yusek. Magandang umaga po. Magandang umaga, Double Weng, and happy Valentine's sa lahat ng mga kapuso. Timing ang Kapuso Network. Yeah, tamang-tama ho yan. Itong ating araw, Yusek, hindi ba? Gusto lang namin makuha ang thought dito ng Department of Health kasi ang dami-daming dapat alagaan sa katawan natin. Sabi ko nga kanina, investment talaga kasi ang pag-aalaga sa katawan para hindi lang sa sarili mo, Oo. kundi para maalagaan mo rin yung mahal mo sa buhay, hindi ba, Yusek? Oh, lalo na at ang pinag-uusapan natin, panahon ng pag-ibig ngayon. Totoo yan. Pag-ibigan Oo. tayo. Ha? Ano ba ho ang masasabi ng Department of Health ngayong Valentine's? Opo, tama po yun. Nakikinig nga ako dun sa ating report kanina. Sabi ko, oo nga, ang daming pwedeng ibigay na reminders, ang daming bahagi ng katawan. Sa ganitong panahon po na araw ng pag-ibig, ang tinututukan naman ng DOH para sa mga paalala, tama yun, yung sa puso, yung sa atake, iwasan natin. Pero tignan natin ngayon yung ating status. Isa, ano yung status na yon? Sabi nga 'di ba sa social media, it's complicated. Huwag mo nating sabihin it's complicated. Ang pinag-uusapan ko po dito ay ang ating HIV status. Yan. Itong panahon po na ito, madali ho magpa-test at libre siya. So maganda ho sa ating mga partners or sa ating sarili, para sa ating sarili, alamin natin yung status natin. Tapos isa pa, dagdag ko rin doon, no? Yung pong ating relasyon, Double Weng, mahalaga ang tiwala. Sasabihin nga, honey, sige magtiwala ka lang sa atin. Di na kailangan gumamit ng protection. Naku po, kami ho sa DOH sinasabi namin, mahalaga ang tiwala sa isang relasyon, pero mas mahalaga ang protection laban sa sexually transmitted infections. Simulan natin doon. Ano yun, kahit halimbawa mag-asawa Mag-asawa na kayo, regular oo. partner kayo, Kailangan ba yon? kailangan ba yun? Okay. Actually, mas tina-target namin yung reminder na ito kung ikaw ay nasa dating stage pa lang at hindi pa mag-asawa. Bakit po? Kasi pagka tayo ay pa lang, nasa dating stage pa lang, most likely meron tayong multiple sexual partners or nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makipaghalubilo pa habang tayo ay pumipili nung the one na sinasabi. Pero tama kayo, Double Weng, kapag mag-asawa naman, at of course, syempre yung tiwala sa pagiging faithful, mahalaga rin po yon. Which brings me to another reminder, tamang-tama, nabanggit rin po yung pagiging in a very long, stable and committed relationship. Alam niyo po, sabi nila, if it hurts, it's not love. Ibig sabihin, yung mga toxic behavior na sa lahat po ng mga nasa relasyon na tingin natin ay naaabuso na tayo. So medyo bubusin na po ako, no? Yung mga naaabuso or nasasaktan, wag po nating sasabihin, hindi bali titiisin ko ito para sa aking minamahal. Kung ito ho ay sobra-sobra na at mali na talaga, meron ho tayong 911, ang ating hotline sa kapulisan. Kasi yan po ay under yung violence against women and children. Na pati ho ang lalaki pwedeng maging biktima ng violence. Covered rin po, kahit tinawag siya na women and children, yung physical abuse, meron din pong protections doon. Grabe ginagawa ng pag-ibig, no? Love hurts talaga. Parang may sinasabi, di ba, Yusek and Weng na I love you too much that it hurts. Yan. And Sobra too much na ba love will yan? kill you. Ang baduy ko, di ba? Hindi, kanina nga pinag-uusapan ng partner kung, paano kung hihingi ng second chance? O inabuso na ho kayo, di ba? Masakit yon. Nung una, nawala yung Gagawin ba tiwala nating niyo. love guru si Yusek? Okay. Di ba? Gaano mo ba nakaka-apekto sa katawan pag ikaw ay na-broken heart, nasaktan, di ba? Oo. Parang ano yun, mas ang tama no psychological, Yusek. Yes. Yung Emotions. pag ganyang usapin na parang nagkakaroon ng disagreement. Sa isang relasyon, sabi nga nila, meron naman na talagang pagkakataon ng disagreements. Pwede yung sinasabi natin na medyo red flag, sabi nga ng mga bata ngayon, red flag. Pagka ito ay nagiging physical, kapag yung, chef, kahit naman sa mga mag-asawa, kahit sa magrelasyon, meron naman talagang pagkakataon na nagkakaroon ng away, pupunta sa ganon. Pero walang sampalan, excuse me po, no, trigger warning, walang sampalan, walang suntukan, walang ganyan. Kasi pag gumabot sa ganon, ibang usapan na po yun. Abuse na yon, at physical na yan, may kaso ka na doon. Yes. Oo, Krimen na nga Abuse yun na yun. eh. Krimen na yun eh.
Exactly. Kailangan itawag na yun dun sa 911 or kung medyo kinakabahan tayo at nasa lugar tayo na hindi safe, no. Sabi nga nila parang tina-timing yan kasi ayaw naman natin mas lalo pang lumala yung abuse dun sa ating sarili kapag tayo ay nag-signal na nandun yung tawag ito yung abuser na sinasabi. Pero pag dinidibdib nyo yung inyong mga problema sa relasyon, okay lang ho ba yun o talagang kailangan itigil na? End na natin yung relasyon kasi masakit na sa puso ko na laging ako'y nasasaktan. Pagka tayo naman ay dumating na sa punto, papunta na tayo sa breakup, sabi nga nila, walang forever. Nako, may hugot. So, pag tayo po ay nasa sitwasyon na tingin natin na it's enough at dapat nang matigil to, alagaan rin natin ang ating sarili. So, ang sinasabi ko po ay ang ating mental health. Piliin natin yung paghilom, piliin natin yung ating mental health. Of course, maganda kung meron tayong peer support group or kahit yung ating mga faith-based organizations, mga simbahan, etc. Pero meron rin pong hotline ang DOH. Yun pong ating mental health hotline, National Center for Mental Health Crisis Hotline, 1553 na pwedeng tawagan. Pero double wing, may isa pang breakup. Ito, alam nyo ang DOH, in favor kami ng breakup. Ano kayong breakup yan? Kasi sinasabi namin dito, kung naghahanap ka na ng sign para makapag-break sa bisyo, ito na yon, yung ating smoking, vaping, tsaka yung ating drinking ng alcohol. Pagkakataon na natin to, itigil na natin yan. Yun ang magandang breakup. Yun, okay. Tama yun. Pero gusto ko yung pinunto mo kanina, Yusek, na kailangan alagaan mo yung mental health mo, yung state of mental health pag nasa isang abusive relationship ka. Kasi ang punto ko, yung mga pasa, yung mga gasgas sa katawan mo, mga bugbog sa katawan mo, hindi dahil naghilom na yan, hilom na rin yung pagkatao mo, hindi ba? Kasi yung emotional damage na kinukos sa'yo ng isang abusive relationship, mas malalim mo kesa pasa at bugbog. Trauma. Totoo yan. Yes, tama yan, Miss Weng. No? Actually, may termino dyan na nagiging intergenerational siya. Sa mga pag-aaral, naaalala ko to sa psychiatry lessons namin, no? Yung abusive na parent or kung di man parent, abusive spouse na partner, usually meron yung history sa kanyang sariling nakaraan na baka siya ay biktima rin noon. Medyo nakakalungkot no na parang nag-i-imprint kasi. So tama yung sinabi ni Ms. Weng akala natin yung injury ay physical lamang yung sugat, yung pasa, yung bugbog. Hindi po tinatamaan rin po yung mental health natin. So sabi nga nila, before it worsens, before maging permanent siya, tapos akala mo okay ka lang, ininda mo lahat. Pero pag ikaw naman later on ay nagkaroon na ng ibang relasyon or pag nagkaroon ka ng anak, parang na-program ka kasi ng ganun yung sistema. So napapass on, yun yung malungkot doon. Kaya we can break that cycle. We can end the cycle of abuse by actually seeking help. And paulit-ulit yun. Yung sabi niya nga cycle, na-attach naman siya, nagkakaroon ng relasyon sa kapareho ng partner na dinaanan niya nung nakaraan. Hoping na magbabago pero ganun pa rin. Ang status. Opo, yung sinasabi na naman na parang one more chance, magbabago or meron pang isang nakalimutan ko yung termino pero sa psychiatry, sa psychology, yung parang nagkakaroon ng misplaced belief, no? Hindi yung paniniwala na tila kaya kong baguhin yung partner ko, ako bahala, ako ang magiging solusyon. Wag po natin akuhin ang problemang malaki. Pwede rin naman po na malay natin, baka open si partner, no? Baka hindi naman ganun pa kalala, sana hindi pa nagkakapsikalan. Meron po tayo sa mga kasal, marriage counseling. Meron rin po naman mga services kahit na hindi kasal na pwede magkaroon ng counseling for those who are in intimate relationships. Pwede po yun. Okay. Pero so dapat kapag halimbawa ikaw ay katapos sa isang abusive relationship, ang una mong pupuntahan maliban sa mga otoridad kasi violence niya ng karapatan mo bilang tao, pag ikaw inabuso physically, kailangan kukonsulta ka rin agad sa isang eksperto para sa mental health. Yung aspeto na yun, hindi dapat pinapabayaan, ASEC. Tama yun. Buti na highlight ni Ms. Weng, no? Isang yung sinia-abuse na, actually, sabihin natin na abuse sa consultation dun sa authorities, yun yung para sa hustisya. Pero yung sinasabi ni Ms. Weng is yun sa ating mental health dahil mahalaga na ma-distinguish natin yon. Of course, pag lumapit na tayo sa autoridad, very accommodating rin naman ang ating autoridad. May mga pulis tayo sa mga women and protection child protection desks. Pero
mag-request din ho tayo at malamang bibigyan tayo nung sa mental health services para sa isang counselor, or kung makita na malala yung sitwasyon is pwede rin tayo mag-request ng psychiatrist kasi meron yung mga cases na pwede napunta sa depression, pwedeng napunta sa anxiety and so on. Okay. Yung sa issue ng HIV, gusto ko rin puntuhan, Weng. Balikan natin yun. O kasi, Oo, kasi yung Valentine's Day, karaniwan na i-equate yan o naidudugtong yan doon sa isang intimate relationship. Hindi ba? Yusek, kaya nga ang unang paalala mo kanina yung problema natin sa HIV. baka marami ho ngayon Kailan- ang may Yes. planong Totoo yan. dito tayo pumunta. Yan. Punta Meron tayo pag sabi nga ni Orly, patunayan mo kung mahal mo ko. Ay, mga ganyan. Mga siraulo yung gumagawang Oo, lalaki diba? nun. Pero kailan ba dapat nagpapatest sa HIV ang isang tao? Ayan, maganda. Una, sundan ko yung sinabi, no? Maling-mali yung sabihan na, yung patunayan mo. May dalawang style yan eh. Yung una is yung parang challenge na patunayan mo kung mahal mo ko, tara, ganyan. Or yung ikalawa, yung paawa, yung, magtiwala ka sa akin, huwag kang mag-alala, ganyan. Oo. So, hindi dapat gano'n. Dapat ang consent is full. Yung sa tanong naman ni Ms. Weng, gano'n kadalas tayo dapat nagte-testing? Ngayon, At kailan? February 14, mukhang maraming ma-expose sa clinical terms, no? Pag sinabing expose, hindi negative yun. Ibig sabihin, may pagkakataon lang na nagkaroon ng pakikipagtalik, nagkaroon ng intimate contact. Dapat po regular ang testing quarterly, lalo na kung tayo ay sexually active. Bakit po ganon? Dahil ang ating HIV, yung kanyang incubation period, lagi natin pinag-uusapan sa mga sakit, no, gano'ng katagal bago lumabas ang sintomas? Mahaba po ang incubation period. It could be as short as a few months to as long as 10 years bago lumabas yung sinasabi na acquired immunodeficiency syndrome or AIDS. So, mag-test po tayo regularly every quarter at least, at libre at madali sa ating mga HIV care centers. Na sa Paano mga kung nagdaang buwan, partner, sorry. Oo. May pagbabago ba sa bilang ng mga tinatamaan ng HIV dito? Bumaba ba kahit papaano? Actually, Sir Weng, hindi ko lang hawak yung pinakahuli, pero naaalala ko, umabot nga tayo sa 60 yung latest per day, ha? 60 new cases per day. Hindi ho maganda yon. Kami nga po ay sabi namin, mukhang kailangan talaga yung mga testing strategy. Kaya isang desisyon na yun kung bakit ang pinakabungad na paalala ng DOH ngayong Valentine's Day, among the many other things na pwedeng ipaalala, is yung testing para sa HIV. Kasi tumataas yung bilang ng number of cases per day. Nasa around 60-something 60 per day. At itong mga cases is between magpartner or iba-iba yung partner nila? Ang alam natin sa datos kasi, hindi siya yung relationship status, pero it's more of yung type of sexual contact or type of transmission. Pinakamataas pa rin po is yung pakikipagtalik, sexual transmission. Tapos in terms of gender of partners, yung men having sex with men, yun pa rin po yung highest sa ngayon. Pero meron pa rin tayong men having sex with women dun sa ating datos. So halimbawa, ang isang magpartner, alam na ni Mrs. na promiscuous o babaero yung kanyang partner. 'Di ba? Hindi naman maaalis yun. Lalo na kung may history na ng pangloloko, 'di ba, Yusek? Yan. Dapat ba si Mrs. nagpapatest? Yes, actually, tama yun. No? So parang konektado yan dun sa kaninang usapin natin sa protection, no? At saka tiwala and being in a long-standing committed relationship. Pero kung nagkakaroon kasi ng duda at mukhang kumakaliwa si Mr. or kahit si Mrs. Para equal treatment, no? Nagkakaroon ng opportunities, baka mamaya kailangan tayo rin, we have to test ourselves. Dahil alam nyo ba, sa forensics, ibig sabihin sa ebidensya, ginagagamit ang pagkakaroon ng STI, sexually transmitted infections, bilang ebidensya. Kasi kung kunyari kayo si Mrs. tapos faithful naman talaga kayo. Tapos may duda na kayo, no? And then nagtaka kayo, bigla kayo nagkaroon ng tulo or yung gonorrhea na sinasabi. Yes. Hindi ka naman nakikisalamuha sa iba, kanino galing yon? So Hindi sa may mga Mr. ganong elemento minsan titingnan ng mga abogado sa hustisya, sa forensics. Pero on the side of health, importante malaman natin kung nagkaroon ho kayo ng tulo kasi nagagamot naman po yung tulo. Pero yung paggamit ho ng mga contraceptive like yung condom, yan ho ba yung nakakatulong para maiwasan yung HIV? At hindi na kayo magpapa-HIV test pa dahil gumagamit naman kami ng protection. O bakit namin sinasabi naman nila, nabubutas din yan. Yan. Di ba, Yusek?
Maganda yung tanong nyo, Double Weng, no? Kasi sa usapin naman ng protection against sexually transmitted infections, simulan ko pa atras, meaning dun sa pinaka-latest, punta dun sa pinaka-established na. Yung pinaka-latest na technology natin ngayon, yung ating pre-exposure prophylaxis, yung PrEP. Yung mga tableta na iniinom, merong regimen na once a day, merong tinatawag na event-driven dosing para hindi na makapagpasa ng HIV. Kahit wala kang suot na condom. However, sabi nga namin, yung PrEP ay protection lamang sa HIV. Pag ikaw po ay nakipagtalik, kahit naka-PrEP ka, tapos hindi ka naman nakasuot ng condom, yung iba pang sexually transmitted infections, yung tulo, yung syphilis, andun pa rin pwede siyang malipat. So, ang sagot dyan is, better ang combination protection. Ikaw ay naka-condom. Yung biro ni Miss Weng na sabi nga ng ibang tao, mapupunit rin yan. Kasi kaya siya napupunit dahil walang lubricant, dahil hindi po siya napapadulas, kaya napupunit siya. But pag may lubricant siya, hindi dapat mapupunit ang condom. And then number 3, yung pre-exposure prophylaxis. Ang daming komplikasyon. Kaya Ang dami parang combination to be safe, no? To be safe, stick to Yes. one. to one and Stick be to loyal. one. Exactly. Kung hindi nyo kaya, mag-abstain kayo. Wag na. Kasi mamaya problema lang dulot Oy, niya, di siguro- ba? Segundahan ko lang yan, Double Weng, no? Yung classic, ito sabi nga nila classic to kasi 1990s pa tong ganitong messaging eh. Oo. Yung ABCDE, di ba? Yung abstain, be faithful, Yan. use a condom or PrEP. May dagdag na ngayon kasi modern eh. Use a condom and or PrEP. So abstain, be faithful, use a condom and or PrEP. Tapos nakalimutan ko yung D. Don't use drugs. Don't use drugs Don't kasi use drugs. Yan, isa pa ang yan. HIV nalilipat rin yan sa ating needle needle transfer. And then yung E, yung be educated. Yung ginagawa natin ngayon, yung pinag-uusapan natin openly. Okay, ito. Yun. Panghuli sa aking point, paalala doon ho sa mga teenagers ngayon, Valentine's Yan. Day. So Oo. marami ho ang ngayon pa lamang ini-explore. Kinikilig na para bigyan ng Yan. rosas, Oo. Yusek. Para maiwasan natin yung population explosion o kaya teenage pregnancy. Yan. Na problema, malaking Yes. problema ng bansa natin ng teenage pregnancy at pabata ng pabata. 15 below na po ang maraming nabubuntis ngayon, sa totoo lang. So magandang paalala ngayong araw na ito, Valentine's Day. Opo, paalala po, no, kahapon nasa La Union po ako, nagkaroon ho tayo ng activity doon. Napadaan ako doon sa Ilocos Training and Regional Medical Center, ITRMC, at tinanong ko sila, anong pinakabata na teenager na inyong napaanak? In their area, ang record nila 11. Pero alala ko, meron tayong datos sa gawin ng Palawan yata yun na umabot ng 9. So medyo Yes. nakakatakot na pababa ng pababa. Ang paalala po ng Department of Health, lalo na kung may mga nakikinig tayo or mamaya maririnig tayo kasi baka tulog pa sila na mga teenagers, yung pong bugso ng puso, yung pagkakilig, okay po yan. Pero meron naman ho tayong mga impormasyon, mga kagamitan tulad ng protection, and it's still best to abstain kasi sa ganitong panahon, okay mag-date, okay magkipagkilala sa mga tao, pero pag nagiging intimate na tayo, kung nahihiya tayo kay nanay at tatay, humingi tayo ng payo sa mga otoridad. At pag sinabing otoridad, hindi yung police na otoridad, medical authorities. No? Yes. Magtanong tayo, Doctors. makipag-usap tayo tungkol sa HIV, tungkol sa sexually transmitted infections, para sa future rin natin. Kasi malay nyo, yung kadate ninyo, mabait naman pala at magiging forever ninyo, magandang matuloy kayo nang walang sakit. Iba pa rin yung marunong kayong magtimpi muna, Yes. i-hold nyo na yan, naman. yung urge. Oo, kasi yung mga bata pa urges. kayo Oo, Bata diba? pa kayo. Yung age ng curiosity ninyo, palipasin nyo Yan. yan pagdating sa sexual contact. Aral muna. To be safe. Correct. Oo. Agree. Sa higit sa lahat, gusto ko yung paalala ng Department of Bigyan diin ko lang, Yusek, self-love. Self-love, Before anything else, mahalin Oo. at alagaan ang sarili. Yan. Parang I believe the children Ay. are our future. Greatest love of all. Di ba? Ganyan, di ba? Ay, memoriado ko yan. Pero ibang kantahan yan. Yung sabi nga nila, di ba, parang self-love. Paano ka magmamahal sa iba kung sa sarili mo ay may duda ka? Yes. So, importante po yan na alagaan rin natin yung ating sarili both physically and mentally. That is part of self-love. Para pag tayo na ay magbibigay ng ating sarili sa iba, ay may maibibigay tayo na pagmamahal. Yan. At kung kayo po ilalabas ngayon, saan kakain? Huwag kumain ng mga matataba. At saka yung sobrang aalat, wag. Yung mga tsokolate,
Yusek pala, matatanggap. Sabihin ng mga kapuso, ang KJ talaga ng DOH. Pero lahat kailangan sabihin sakop, natin yan. pati Hinay-hinay pagkain. lang po. Huwag yung mga pagkaing mataba, maalat, matamis, mamantika. Bawas-bawasan po natin yon. Meron namang mga solusyon, mga ibang alternatives. Saka yung, sorry sabihin ko talaga, KJ talaga ng DOH. Pero para sa kalusugan, yung pinggang Pinoy, o pwede naman may Yes. salad na sosyal, di ba? Yun po yung ating mga piliin. Oo. Magulay. Kesa pwede. mataba, Oo. di ba? Salad kayo. Kung gusto nyo mag-lunch together, Correct. yung nga salad-salad. Oo. Yeah. Last note na lang sabi ni Chris, Ano sabi ni Chris? Tine, Oo. etong si Yusek talaga ng DOH, ang matinong pakinggan Ay, oo, sa lahat ng oo. spokesperson sa gobyerno. Last note. Kaya po siya promoted, Yusek. Oo nga. Congratulations. Congrats ha. Yusek, ganda ng Sir, thank Ay, you, maraming ah. salamat po. Maraming salamat po. Good morning. Thank you, Yusek, salamat na marami. Sabi ng iba, naku, nag-Valentine's pa kayo. Ang dami palang bawal. No? Ginising na naman natin siya ng maaga. Yusek, salamat ha. Thank you, Yusek. Ayan, nawala. Nawala. Ba't nawala? Pinutol mo na. Pinutol, ha? Pinutol Yusek, naman. ayan, thank you. Yusek, thank you. Happy Valentine's ha, sa inyo.